So mga par, matapos nga po pinakita ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang tatlong mga higanting sparring mate para sa kanyang preparasyon sa laban nito kontra kay Mario Barrios sa July 19, bumawi naman po mga idol ang WBC welterweight champion kay Boss Manny. Pinakita lang naman mga idol ni Barrios ang kanyang sparring kalaban ng isang kalawete at maliit na kalaban, kung saan napasabi na lang dito si Barrios mga idol na sa buong professional boxing fight daw nito, ito daw ang kanyang pinakamagandang kondisyon sa bakbakan. Walang skip daw si Barrios. Kahit marami ang nagsasabi na easy fight lang sa kanya si Pacman, hindi niya daw ito pinapasok sa kanyang utak. Ina-assume niya daw ito mga idol na isang threat pa rin si Pacman sa kabila ng kanyang edad. Legend daw kasi bawal smulin, kaya puspusan talaga ang training ni Barrios. Bawal daw siya matalo sa laban na to dahil obviously naman daw mga idol, sa kanya na daw ang panahon at lipas na daw ang oras ni Pacman. Kaya mag-e-expect daw talaga tayo mga idol ng panibagong version na Barrios sa laban nito kay Pacquiao. Well, dahil nga sa mga sinabi ni Barrios mga idol na bawal ito matalo kay Pacman dahil ito ang pinakamalaking laban ni Barrios sa kanyang karera. Talaga mahalin tulad natin mga idol si Barrios sa mga dating kinalaban ni Pacman kapag nasilat sila ng Pinoy legend. Kagaya na lang sa ginawa ni Boss Manny kay Antonio Margarito na halos mabuang si Margarito dahil hindi siya makapaniwala nang tinalo siya ng isang maliit na fighter. Si Ricky Hatton naman matapos makatikim ng brutal knockout kay Pacman na pariwara ang buhay, naging sandalan ng babae at bawal na gamot. At hanggang sa ngayon mga idol, trauma pa rin ang inaabot ni Oscar De La Hoya sa ginawa ni Pacman sa kanya halos 15 years ago na. Ano yan sa kadami-dami daw na binugbog ni Oscar na mga legends sa boxing sports. Ni kailan daw mga idol, hindi pa ito dumanas na matinding bugbog kay Pacman lamang. Isama pa dyan natin mga idol ang dalawa sa mga batang fighter na mahilig mag-trash talk na si Broner at Orman. Matapos sila tinalo ni Pacman, yun biglang nalaos na sa bakbakan. Malamang itong sasapitin ni Barrios mga idol sakaling matalo ito kay Pacquiao sa bakbakan dahil grabe ang expectation nito para manalo, tapos ang ending pala talo sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging bakbakan naman po sa pagitan ng WBC Interim Flyweight Champion na si Galal Yafai kalaban ng Meksikano na si Francisco Rodriguez. Nagulantang po mga idol ang Yuki sa resulta ng laban matapos ma-upset ni Rodriguez ang isa sa mga cash cow ni Ederher na si Yafai, isang undefeated prospect na tumalo na rin kay Sunny Edwards via TKO. Umpisa pa lang ng pagtunog ng bell mga idol, nanghihilamos kaagad ang prospect sa mga umuulan na suntok ng Meksikano. May kahit sang anggulo magtago itong si Yafai, naabot talaga ito ng kamao ni Rodriguez. Ito yung sinasabi natin mga idol dati para sa promoter nito na si Ederher na masyado maaga pa para bigyan ng props itong si Yafai bilang prospect na maging pound for pound. Nakita na kasi natin mga idol ang galawan ng Breton nung nakalaban nito ang ating pambato na si Carlo Paalam para sa gold medal sa Olympics, kung saan nanalo si Yafai dito dahil pinabagsak nito ang Pinoy sa unang round pa lang, pero nahirapan siya mga idol sa mga sumunod na round kay Carlo dahil nakipaglaban ito ng dikdikan sa Breton. At sabi natin dati mga idol, kung makalaban si Yafai ng malaturo na galawan sa ibabaw ng boxing ring na merong lakas sa panga, delikado ang kanyang aabotin sa bakbakan, kung saan nagkatotoo talaga ito mga idol sa naging laban niya kay Rodriguez. Makamay kasi ang Meksikano at pasugod lumaban, kaya upset ang inabot nito mga idol.